Yo, what's up? Welcome back to my channel, Automatic Works. So, Yon mga sir, meron tayong customer na Honda Jazz. So itong Honda Jazz na to medyo modelo na siya mga sir. Alright, ang sira nito is common issue ng mga Honda Jazz, Honda City, Honda VRV, yung mga ganitong makina mga sir. Tumatama ang sira nito sa transmission, automatic transmission. Alright, so kadalasan to pagka nababasa sa ulan tapos napabayaan, nag-i-engine wash tapos napabayaan, basta parang tingin ko doon pumapasok yung problema na to, or isa din yung sa mga langis. Ngayon mga sir, ang tingin ko na pwedeng gawin dito sa common issue na to is pagka tinamaan kayo ng tubig ulan o di kaya nagpa-engine wash kayo, kailangan ma-blower nyo. Mahirap yung sira na to pagka tumama sa inyo kasi ibababa po talaga ang kanyang transmission. Okay, automatic transmission kailangan mababa. Kasi yung wire na tinamaan ng sira, kailangan maibaba at makikita, mahuhugot dun sa pinakasaksakan ng transmission mga sir. Ito ay pwede naman nating marisakit. Okay, mas medyo mura yon. Kasi medyo may kamahalan yung wire na to pagka binili mo. Mga nasa, kung hindi nasa 6.5, mga 7.5 ang halaga nito. Ewan ko lang kung bibili ka ng original o genuine parts, hindi ko alam kung magkano ang aabutin. Okay? So, ang magandang gawin nito pagka kayo ay inabutan ng ulan at nakita nyong pumasok sa ilalim yung tubig, or basta kasi malakas ang ulan o nakalusong kayo sa mga putikan o baha, kailangan pong require nyo pong gawin to mga sir. Makikita nyo po mamaya yung kasunod na video kung saan siya tumama, kung saan tumama yung mga sira na yan, saan tumama yung tilamsik ng tubig mga sir. So dapat aware kayo kung ganito yung model ng sasakyan nyo na Honda, kasi mahirap po siyang gawin pagka tinamaan na ng problema mga sir. Palit na po talaga yun. On yan, pag in-on siya, ito ang nangyayari. Yan na, humihinga, wala nang selector pero umaandar siya mga sir. Yan na, kahit ilipat natin wala nang selector. Tapos yung fault code, yan ang fault code nya. So circuit high, permanent saka temporary, palatandaan na putol siya. Okay na to mga sir. Start natin. So may tinanggal tayo doon. Yun, umandar pa. So pinaandar lang natin, rev. So mahirap to pag ganahin pagka ganito yan. Reverse, pag ni-reverse mo walang gana. Neutral, drive. Tapos ang mahirap nito pagka ganito, pag ganahin masisira to ang mabilis mag-overheat ang makina. Tapos masisira din ang transmission. Yan, reverse. Pag i-reverse mo, umaangat to. Neutral, yan umaalon. Drive, yan umaangat baba yung So ito, okay, so subject na to pabunot yung sa transmission. Yan, dalawang fault code. Papabunot lang, tapos pag nabunot na, pag nabunot yung flex wire sa kapalitan mga sir. Yun yung problema pagka mga Honda City. Alright. Kuhanan ko lang ng clips Balik natin kay Maroto yan. Yun, Honda Jazz. Nagbi-blink yung PRND, tapos wala nang cambio, wala nang hatak. So ang reading solenoid B. Ayun, doon sa ilalim. So ito mga naka Honda Jazz, Honda City, yan ang ingatan nyo palagi. Yung sakit na yan, kasi napuputol yan. Yung loob na yan, yun yung isa na lang natira. Yan, naputol siya. Ganyan ang problema dyan. Naputol yung yan putol na siya.
socket yan ng transmission papasok. Pagka naputol yan, ang diskarte, palit talaga yan ng bago. Bubunutin dyan, pailalim, papasok ng transmission. Yan, pwede yan. So, yun ang gagawin. Ay. Blinking. Balik na natin. Yun mga sir, dito na po tatama yung sira. Ayan, kung nakita nyo nga, kulang na po yung isang ngipin ng transmission wirings. So, dyan po kasi yan nag-uumpisa. So, pag nabasa po ng tubig, nabasa ng tubig ulan, o nakapag engine wash kayo, tapos pumasok dyan yung tubig, o may mga fluids na mga pumasok dyan, kailangan nyo pong mapasama siya sa PMS para matanggal po yung mga namuong tubig dyan. Binabahayan po talaga yan. Kung nakita nyo, intact na intact po yung wirings natin mga sir. Parang tingin nyo walang nakapasok na tubig. Pero pag tinanggal nyo po yan at pinatagal nyo ang problemang ganyan, magkakakorosyon na po yan mga sir. Kaya ang pinakamagandang idea dyan, pagka nagpapa-PMS kayo or kita nyong nakadaan kayo ng medyo malalim na tubig o malakas na ulan o tuloy-tuloy ang pag-ulan, lagi nyo pong lilinisin yan. Pagka nadaan kayo ng tubig na malalim, mga ganyan, na ilusong nyo ng medyo malalim-lalim dyan, medyo tingin mo, abot ang tilamsik dyan ng tubig. Pagka umaga, kailangan nyo pong i-blower yan mga sir para wala na po kayo magiging problema sa transmission kasi sobrang liliit po ng wire nya. Kaya sa ibang model o kaibang mga car brand, ang lalapad po ng nilalagay nila dyan, malalapad, makakapal. So hindi ko naman sinabi bakit ganyan kaliliit. Ang atin lang is ma-prevent. Lagi siyang lilinisin pagka nailusong natin sa tubig na pa-engine wash natin. Makikita po yan sa ilalim. Pag tinanggal nyo po yung harang ng air filter, papasok, meron pong harang yan sa ibabaw. Pag tinanggal po natin yan, pati yung battery, pag tinanggal po natin, silip na po natin yan sa ilalim mga sir. Kahit hindi natanggalin yung battery, yung filter lang, yung air filter, madali naman tanggalin siya. Ilan lang naman yung tatanggalin natin mga nakalock sa kanya. Kaya pag nasilip nyo, pwede nyo nang bugahan. Mas maganda yung binibenta sa online ng mga blower na malalakas, kulay pula. Mumurahin lang naman yun, tig 400. Ang ganda niyang panlinis. So magiging safe na kayo, or hindi rin kasi siya pwedeng dikitan or lagyan siya ng pangharang para hindi makapasok o makapenetrate yung tubig sa ilalim. So ito ay para sa mga Honda na kaparehas na ito mga sir, ang model. Ang magandang gawin po dito mga sir, so sa nakita nyo naman na ganyan, pwede kayo maglalagay ng bagong pin or magpapalit po talaga ng bagong ganyan. So monitor lang po palagi yung mga tubig-tubig natin mga sir, mga fluids, alright? Para hindi siya pasukan. Thank you. Yo, what's up? Welcome back to my channel, Automatic Works. So,